dito pa ako ngayon. Ayan ako, gumagawa kami ng, sa mga welding machine. Ito, ayan o. Sineset up namin yan para bukas. Ayos na. Kasama ko yung siyante ko, yung bago kong tinitrain na bata. Alright? Yan. Medyo may kalawang no, yung ating electrode holder. Kaya nilihain muna ng ating estudyante. Balikan namin kayo mga ka-vlogs mamaya para sa iba pang mga update. Pasok mo yung holder. Yan. Siksik mo talaga siya dyan para hindi agad-agad mahugot. Ilagyan natin ng tape or ng electrical tape yung ating electrode holder. Although bagong bili yan, pero mas maganda safe pa rin kasi yung ating mga mag-aral yung gagamit niyan eh. Alright, so ito na yung ating mag-aral. Kakabit niya yung welding cable dito sa welding port o welding terminal. Higpitan mo para sure yan mamaya. Testing natin mga ka-vlogs kung gagana. Papakita ko sa inyo mamaya. Pag gumana, ibig sabihin mahusay na estudyante natin. A few moments later. Yo, what's up mga ka-vlogs? So ngayong araw, andito kami sa school. Inaayos namin yung kabilang face ng ating welding booth. Sa katunayan mga ka-vlogs, meron tayong naayos na 3 unit. So, testing natin ngayon kasi nilinis natin siya. Nilagyan ng mga cable, welding cable, tsaka mga ground cable, and kinabit na rin natin sa outlet. So, testing natin siya mga ka-vlogs kung talagang gagana. And syempre, kasama nga pala dito yung aking estudyante. Kaya, halika rito. Yun! Anong pangalan mo kayo? Giancarlo Soriano. Giancarlo Soriano ng section ng Bueva, grade 11. So, siya yung ating kasama ngayon today na nag-linis or nag-ayos ng ating mga welding machine. So ngayon, check natin kung talagang ito ay gumagana. So, papakita niya sa inyo mga ka-vlogs. Magsusunod siya ng welding rod tag-isa. And kung talagang gumagana siya. Alright, and let's go! Saan mo na yung pinaka main breaker yan iyo? Sa taas. Ayun, ano number yan? 1, 2. Okay, tingnan natin. Gumagana. Ayan, gumagana. Alright. Okay, yung isa iyo. Gumagana. Masaya ang ating mag-aaral. Gumana. Gumagana rin. Alright, gumagana. Ayos. Yung pangatlo. Alright, mga ka-vlogs. So, testing natin yung welding machine kung talagang gumagana. Yun, nice one. Napakahusay. Ayos, gumanang-gumana yung ating ginawa. Ayos yan, para bukas mga ka-vlogs, no? Oh, ganda ng sunog. Ang ganda ng bigay. Oh, malayo. Alright, doon naman tayo sa ikalawang welding machine, mga ka-vlogs, kung gagana. Gumagana nga yung pangalawang welding machine. Napakahusay. Alright, good job. Init daw mga ka-vlogs. Sige. Andiyan, malapit ka naman sa exhaust fan eh. Ito yung pangatlo mga ka-vlogs, no? Yan. So, gumana yung dalawa. Itong pangatlo kaya. Gagana? Sana gumana. Yun! Napakahusay. Alright. Ayan, no? Mga pwestuhan talaga naman. Kapit natin ng konti mga ka-vlogs. Ayun. Pagkatapos na ma-testing yung 3 welding machine na ginawa namin kasama ng aking mag-aaral, gumana naman lahat at syempre nakapag-weld siya ng tikisang welding rod. So, kamustahin natin siya mga ka-vlogs. Ano yung feeling niya na sa kanyang sa kanyang determinasyon, interesado na pagkatuto sa welding, naayos niya yung mga welding machine, natuto siyang magkabit ng mga electrode holder sa cable, paano mag-ayos ng konti, maglinis. So, ano yung experience mo ngayon bilang mag-aral na, okay palang welding kahit paano nagawa mo, ano yung experience mo ngayon? Sarap sa pag-aral sir, lalo na kung natutunan mo kung paano magkabit ng mga welding cable at paano ito ayusin. Alright, yung mga nalaman ko ay mai-share ko sa inyo, and syempre may share din sa iba hanggang sa lumawak. Napakasarap sa pakiramdam. Ibitayin mo yung iyong mga classmate para sa araw ng bukas. So, iniimbita ko po ang mga classmate ko
na pumasok araw-araw at gumawa ng mga activities, lalo na sa mga paggawa ng SMAW. At hindi lang sa SMAW, kundi sa iba-ibang subject upang makapasa tayo sa grade 11 na ito. Hindi lang grade 12 at pati mga grade 12. Kaya iwasan ng paglaging absent at gumawa ng mga activities at makinig sa guro. Alright? Let's go!